beloved Boss Mike Cervera. Eto na ho, mga kababayan, mukhang naglalaglagan na ho itong mga mga alagad ni Duterte. Dahil nga ho, mga kababayan, parang yung pong kanilang mga kababayan ko. Yes, yes. Say hi. Hello. Hi. Sige tayo. Hanap tayo ng pwesto na hindi tayo makakaabala ng ibang tao. So, yon. Dito tayo. Bago natin talakayin itong Oh, sorry. Ito. Wait lang ha. Nandito tayo sa, ayan, ganda ng mga, rito, di ba? Ito. So, yon. Try natin dito. So, yun nga, mga kababayan, grabe itong mga pasabog ni Sal Panelo. Oo. Abay, kulang na lang murahin itong mga abogado ni Digong at saka ni Bato, no? Bakit? Mga kababayan, palpak daw, sinabihan niya daw, sinabihan daw ni Sal Panelo na wag ganyang format o paraan ang gawin yung motion diyan sa may Korte Suprema. Mali. Yan ibabasura lang, eka. Ay totoo naman, mga kababayan, nabasura nga. Oo. Wait lang chat. Okay. Yan, So, okay ba audio natin, mga kababayan? Okay ba? Okay ba? Hindi naman ba mahina, ganyan? Okay. Okay ba? Pa-comment nga po. Oo. So ngayon, sige na, tuloy-tuloy na tayo, mga kababayan. Parang di lumalabas yung mga comment nyo. Wait nga. Okay. Okay naman, Oh. Mhm. Okay naman, so wala lang talagang nag-message, ay nagko-comment. So anyways, mga kababayan, bago tayo mag-umpisa, wag niyo natin kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Talakayin ho natin itong mga tauhan at malalapit kay Sara Duterte, mga kababayan, na ipinagkalulo na ho siya. Pinagkanulo na ho si Sara Duterte ng kanyang mga malalapit na mga tauhan at yung iba kaibigan pa na gagamitin ngayon sa kanyang impeachment trial dyan sa Senado. At saka etong si Panelo na bisit na bisit ho dito ho sa mga abogado ni Bato de la Rosa at saka ho ni Digong. Bakit ganun? Ayaw ng comment. So, wait lang. Ayun, okay na. Oo, si Nelson Tulin, ayun, nakita ko na. So yun, mga kababayan, talaga hong etong visit ni Panelo, mga kababayan, matindi ho, mga kababayan, yung visit niya. Na ang kulit nyo sinabi ko na na yan ay ibabasura lang. Naggagaling-galingan kayo, gano'n mga kababayan, yung banat niya, naggagaling-galingan kayo. Sinabi na nga na mali yung mga ginagawa ninyo, pinagpipilitan nyo pa rin, gano'n si Panelo ho, mga kababayan. Oo, pati yan, tignan nyo yung ginawa nyo kay Digong. Hindi naman yan mapupunta diyan sa Dahig. Hindi yan aaresto kung tama, sabi niya gano'n, kung tama yung mga papapile ninyo. Yun, mga kababayan. Saan daw?
diyan sa Korte Suprema. So, palpak. Palpak yung mga nakukuha, mga kababayan. Gano'n, ano? Tapos eto, si Sara Duterte. Sabi ko nga kanina, yung mga malalapit na kaibigan at malalapit na tauhan ay magiging witness, mga kababayan, witness. Nakuha nyo? Witness laban sa kanya. Take note. Ang inang yan, laban sa kanya, oh. Yung mga kaibigan niya mismo, ay magiging witness laban sa kanya diyan po sa may impeachment trial. Hindi pa ho sinasabi kung sino-sino. Pero ho, nasa balita na rin po siguro na yun na nga, yung mga malalapit niyang mga kakilala, kaibigan, close sa kanya, ayun po yung mga ilang magiging witness daw, di umano Nako, Diyos ko po. Yari si Sara dyan, mga kababayan. Biruin nyo. Siyempre, no? Kung ikaw naman, mga kababayan ko, malalapit sa'yo, yung magsasabi na, ito ho yung totoo talaga namang nagnanakaw si Sara Talagang ginagamit ni Sara yung, kapangyarihan niya. Para makakulimbat ng kwarta. Kung may sabihin totoo naman po na talagang tumatanggap siya ng pera kay Sami Uy, ng limpak-limpak na salapi. Nako, mga kababayan, yari si Sara diyan. Kapag sinabi rin na, totoo ho na inaabot namin kay Sara Duterte, dinedeposito namin sa account niya yung, 'di ba, yung, tawag diyan, yung, mga pera galing sa Pogo. Naku, patay na, mga kababayan. Ubos si Sara diyan. Nasa 3 hanggang 4 na tao daw ho yung magiging witness. Ano po tandaan nyo 3 hanggang 4 na tao ang magiging witness ni ng prosecution. Oo. Oh, laban kay Sara Duterte. Naku po. Shoutout po sa inyong lahat, mga kababayan. 'Di ba? Hindi dito si Jen tumakas Tumakas ako, iba pala. Say hi ka. Ano Parang kita? seminar na gamot. Sige. Yun, opo, So yun, mga kababayan ko, Gawa na lang content. kung kayo, mga kababayan, kung kayo, mga kababayan, ang tatanungin, at kapag kayo, mga kababayan, kaibigan ninyo, halimbawa kayo si Sara, pagpalagay nyo na kayo si Sara Duterte, at kaibigan ninyo, malapit sa inyo, close sa inyo, close. Ano ho mararamdaman ninyo? Sige nga ho, mga kababayan. Kung kayo yung tatanungin, ipagpalagay nyo na kayo si Sara Duterte, yung nasasakdal sa at mahihiring dyan sa may matatrial, lilitisin dyan sa Senado. Tapos mga kaibigan ninyo, yung mga makikita nyong magsasalita against sa inyo, naku, mga kababayan ko, kayo siguro no? Gusto nyong sagpangin yung mga kaibigan nyo na yan, ano? Mukhang siguro sa sobra sama din siguro ng ugali ni Sara, ganun. Hindi niya na-control din, ano? Hindi na rin nila matiis. Ganon siguro nangyari. Nako po. Sir Mike, nasa how na or mushi kayo. Oo. Basta nandito. Di ba? Kayo, mga kababayan ko. Wala na ho. Kaya si Sara, hindi na ho yan na dumalo pa diyan po sa Kongreso nung nagkaroon ng mini hearing. Shoutout po sa lahat ng mga taga London. Opo takot kasi nga ganun baka ho mapaaga yung visit niya. Kaya ho ayun, nagpapalamig ho siya ng pempem sa Europa. Doon lang ho siya nanatili. At gano'n na nga, ginagamit na naman niya yung kanyang tatay sa kanyang
pagkuha ng simpatya sa mga tao. Gano'n naman lagi, eh. Ngayon, kita nyo, ang dami na naman hong mga gumagamit na naman kay Digong. Nakala nila si Digong malakas pa't may appeal. Hindi na ho, mga kababayan. Wala na ho yan. Hoy mga kababayan, pwede ho bang humingi ng pabor? Pwede ho bang mag-like kayo? Sige no. Isang like naman diyan, isang like lang. Oo. Ha? Dali na. Pa-like naman, ano po? Oo. So, pipindutin nyo lang ho yung like, mga kababayan. So ngayon, ginagamit nila yung pangalan ni Digong. Mga kababayan, wala na. Pudpod na ho yung pangalan ni Digong. Oo. Kumbaga sa itlog, bugok na. Wala nang kwenta. Oo. Finish na. Nelson Tully, sabihin mo sa kanila, mag-ano sila. Hi ho po sa inyong lahat Hindi ko kayo masyadong mabasa dahil Ami Ponce yun, nababasa ko. Yun, mga ganon, ano. Si Sara de Guzman na taga Hong Kong. Yan, nababasa natin. Si Roland, ayan, nahihirapan ako kasi dikit-dikit Oo, ha? So ngayon, eto nakakita ho ako ng post. May nag-post po mga kababayan na isang pugante. Ito hong si General Bantag. Nag-post na si Digong daw ay palala na daw ng palala yung kanyang sakit, yung kalusugan. At hindi lang ho si General Bantag yung nag-post nun. Marami pa hong iba na mga nagsasalita ng mga vlogger na lagi hong binabanggit ngayon. Ito daw kalusugan ni Digong, ito daw sitwasyon ni Digong, ito daw hong nangyayari kay Digong. Yung mga ganon, mga kababayan. Oo, ang mga JR, ang Evangeline Camilosia, ang kanilang mga binabanggit na kung inyong iisiping maigi, mga kababayan, tila ba nagpapaawa sila, no? Papaawa mga kababayan na gamit si Digong. Gusto nilang pilit na i-divert o ibahin ang kwento sa mga nangyayari ngayon, lalo na ngayon dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Mga kababayan ko, kung pagkakaisipin ninyo, mga kababayan na maigi, kung pagkakaisipin ninyo na maigi, bakit yung ginagawa yan? Di ba si Sara matapang? Di ba si Sara gusto niya bloodbath? Di ba si Sara gusto niya ng madugo diyan sa, di ba? Diyan sa Senado? Bakit ngayon meron na naman kayong paandar na kunyari etong si Digong masama na naman ang nangyayari sa kanya. Hindi ho maaaring gano'n dahil nasa lugar siya kung saan si Digong alagang-alaga. Kaya wag ho kayong mag-aalala. Ginagamit lang ho netong ni Sara Duterte, kinang-ina talaga to si Sara Duterte, no? Ginagamit lang ho ni Sara Duterte yung tatay niya at yung mga kulto niya, yung mga taga-sunod niya na kunyari si Digong ay hindi maganda ang kalagayan para galitin na naman ang taong bayan para makuha yung simpatya para alam nyo na, 'di ba? Makalikom na naman ng mga tao pagka na-impeach si Sara, manggugulo na naman sila. Ganon. 'Di ba? Biyahe ni Koy. Kasama ko si biyahe ni Koy Biyahe ng biyahe. Pakita ka na. Narinig ka na siya. Wala ka nakakaalam dito. Wala nakakaalam na nandito si Koy. Ngayon lang, Ina, Ano? Alan, Alan. Tia, panalo kayo ng Oscar Award. Si Alan, tsaka Pia. Oo. Putang ina baka nominee sila. Nominee. Dapat talaga i-nominee yung mga putang inang yan. 'Di ba? Alam mo sa totoo lang, sabi ko nga, kung ipagbabawal mga kababayan, ang mga bobo at tanga na wag bumoto, 0 ang makukuha ni Sara Duterte. Boss, na gagawin tayo. Dito, teka, meron pa isa. Wait lang.
Oo, meron sasabihin si Koy sa inyo, putang ina. May mahalagang mensahe. Andiyan may mga DDS. Nandiyan ba? Oh, malamang. Oh. Oh. Boss, tawagan ko yung yung may tropa tayo sa Netherlands. Ah, meron ba? Bukas na ba daw? Hindi. Oh, May bukas tropa na. tayo sa Netherlands. Oh, na. Alam niyo ba pwede namin makausap para yung tatay niyong karton. Oo. Oh, Oh, paano? eto tatawagin ko lang boss ha. Ah, sige. Punta lang ako doon. Ah. 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 Hello? Hello? Mike. Nandiyan ba si Tigong? Mike, Oo. utang ina. Bakit? Nagmumura naman ang putang inang yan. Bakit? Ay, Chang, oh. Bakit nyo Bakit? dadamputin si Bato? Oh, dahil dadamputin eh. Hindi nga nadampot, tinakas nung loyalista mo si Robin Padilla. Putang inang Robin yan. Ang sabi ko, Oh. samahan ako dito. Oh. Magluto siya ng munggo. Oh. Hindi yata marunong magluto ang putang inang yan eh. Oo. Nagkagulo sa Senado. Mm. Itong putang inang Alan na to. Yakin. Under attack. Oh, ayun. Yung Senate President ngayon, adek. Ah. Putang ina. Eto na ngayon, mga kababayan, ha. Tulad niyan, yang sinasabi, mga kababayan, na under attack. Wala na ho yan. Oo. Palasak na ho na yung under attack na sinasabi nila. Kalokohan na lang ho yan, mga kababayan. Pero eto, isipin nyo maigi, mga kababayan ko. Kung talagang totoo itong mga hayop na ito, sila Alan Peter Cayetano, bakit ito ngayon si Panelo nagngangawa? Si Panelo, di ba yan malapit na malapit kay Digong, si Panelo. Oh, ang sinasabi ngayon palpak daw yung abogado eh. Ito daw isang abogado, hindi naman pinangalanan pero alam ko na mukhang si Bondok yung tinutukoy, Sabi ba naman ni Panelo yan, tulad niyan, isang abogado, kulang na lang sabihin, bobo, tanga. Oh, mga kababayan, sabing gano'n ni Panelo. Sinabi na ngang hindi uubra yung mga ginagawa nila para kay Bato, nagawa na nga nila yan nung panahon ni Digong, kaya nga yan nadala doon sa dahig, ipinagpilitan pa rin nila. Sabi, mga kababayan, galit na galit si Panelo. Oo, galit. At saka sinabi ngayon, mga kababayan, na kayo, sabing ganon, mag-aral muna kayong maigi. Hindi yung tira lang kayo ng tira kayo ng bahala ng tira kayo ng bahala. Mag-isip muna kayong maigi. Pag-aralan nyo munang maigi yung mga ginagawa ninyo nang hindi, nang hindi kayo nagmumukhang tanga. Kita nyo, simpleng-simpleng tanong ngayon ng media, hindi nyo masagot-sagot. O di, sino lumalabas na kahiya-hiya? O di, ang kampo ni Digong, nako, mga kababayan. Oo, yung banat ni Panelo. Mamayang gabi ho, talakayin ho uli natin. Nako, matutuwa kayo. At saka ho, eto nga sinasabi ko na 3 hanggang 4 na malalapit na kaibigan, tauhan ni Sara Duterte na magpapatotoo na si Sara Duterte ay siraulo talaga, mga kababayan. Nako, oo. Yung mga dyan, tungkol sa mga droga, tungkol sa mga pogo na kinikickback niya, tungkol sa mga confidential fund, yari, mga kababayan. Yari! Oo. Grabe, mga kababayan, yung mga magpapatotoo na yan. Alam na alam nila. Nako, lahat ng gawa ni Sara. Nako, patay. O, paano ngayon ang mga DDS? Kaya nga sabi ko sa inyo, sa dami na ho nang lumalabas na mga katarantaduhan ni Sara Duterte, yung mga natitira, mga tanga na lang. Oo. Kaya nga, kung sakali ho na na ipagbabawal nga, kung sakali na ipagbabawal ang mga tanga at mga bobo, mga kababayan, na wag bumoto,
wala na hong magiging boto si Sara, magiging 0. 'Di ba? Oo. Oh, how are you doing there? Okay naman po. Oo. Oo. Shoutout po Tommy Cereza Force, sa lahat ng Cereza Force family, shoutout po sa inyo. Oo, syempre. Oo, 'di ba? Yan, oo. Shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. Pasensya na ho kayo, yung iba hindi ko talaga nakikita. Si Rain, yan, nakita ko, yung malaking pangalan. Opo. Good morning everyone daw, sabi dyan ni Ginger T. Oo. Oo, si Pachuchay, nandyan naman. Oo. Si Arnold Lopez, nandyan na yata. Oo. Bahala na ho silang bumati po sa inyo. So ngayon, eto pa, mga kababayan, ang dami talagang mga nangyayari ngayon na diyan sa atin. Mukhang si Bato ho mukhang madadali na ho Mayroon hong mga nagsasabi, mga kababayan, Dali Babes, na si Bato daw nagtatago na raw ho sa China. Puntan natin mamaya-maya si Bato. Hanapin natin sa China, baka nagtatago kung saan-saan. 'Di ba? 'Yon. Oo, shoutout po, sa inyong lahat ng mga bagong dating. Huwag niyo kalimutan na mag-like po, mag-share at mag-subscribe, mga kababayan. Malaking bagay ho 'yan. Oo, sa ating mumunting channel, no? Ay, Chang, Oo. Pasensya na kamo. Talagang medyo hirap tayong bumasa ng mga letra ngayon. Our beloved Boss Mike Cervera.